ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, kapamilya, habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang ulo ni David, lalo pat nakuha na niya ang 30% ng mana ng mga kabalyero. Ngunit wala siyang kaalam-alam na nalalapit na ang kanyang katapusan dahil ikakagulat niya nang makita niya ang kanyang inang si Marites dahilan ng kanyang pagkakabuking patungkol sa kanyang pagpapanggap. Ngunit anong palusot pa kaya ang kanyang gagawin sa oras na mapatotohanan ni Marites na hindi naman talaga siya si Tanggol? Yan ang ating aalamin sa dulo ng bidyong ito. Naglabas na ng sama ng loob si Marites kay Roda tungkol kay Tanggol dahil sa madami na daw itong pinasok na gulo, ngunit hindi niya mabanggit ang tunay na dahilan kung saan akala niya nga ay talagang nasa poder ni Ramon si Tanggol. Kaya tinanong ni Roda kung pinakinggan man lang ba ni Marites ang panig at paliwanag ni Tanggol. Dahil hindi porket magulang ay tama na ang lahat ng hinala nito. Sa kabilang banda, kinausap muli ni Ramon si Marites tungkol sa kanilang anak. Aniya, masyadong matigas ang ulo ni Tanggol at sana matulungan siya nito. Nasabi na rin ni Ramon sa kanyang papa na humingi siya ng tulong kay Marites sa problema nila sa kanilang anak at ina siya ng isang Montenegro at kailangang gampanan niya yun. Kung kaya't sinabi ni Don Julio na ihanda ni Ramon ang kanyang sarili sa pagkikita na mag-ina kasama si Ramon at di kalaunan magaganap na ang paghaharap. Matapos sabihin ni Ramon kay David na sumama ito sa kanya dahil may importante silang lakad na lingid sa alam ni David na makakaharap niya si Marites. Sinabi ni David kay Ramon na susunod na lang siya at pupuntahan niya ang sinasabing lugar ni Ramon. Nauna namang pumunta si Ramon at Marites at nang paparating na si David ay nakita niya si Ramon na may kaharap na babae na nakatalikod sa kanya, kung kaya't nagtaka siya kung sino ito at pamilyar yata sa kanya. Nakita naman siya ni Ramon at sinenyasa na lumapit, ngunit kinatuban agad itong si David na baka ito ang kanyang nanay Tess. Naglalaro sa kanyang isipan na baka pag nakita siya ay baka ito na ang katapusan niya at sa isang iglap ay mawawala sa kanya ang lahat. Kaya dali-dali siyang umalis at sinabi kay Bulet na pupunta siya ng CR. Ngunit halos isang oras na ang lumipas at wala pa rin si David. Dahil lang kaya't mas lalong nanggalaiti sa galit si Ramon. Iginiit ni Marites na hayaan na umano at inamin niya kay Ramon na galing ito sa kanilang bahay at nagkaroon nga sila ng alitan at pinalayas niya umano ito. Nais naman ni Ramon na magkaayos sila at madisiplina ni Marites si Tanggol. Tinawagan niya mismo ito at dito nakita ni Marites sa kontak ni Ramon ang mukha ni David habang tinatawagan nga ito ni Ramon. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na itanong kay Ramon kung yun ba ang tinutukoy niyang si Tanggol. At nagkamali umano siya dahil si David yun na kanyang pangalawang anak, habang si David naman ay gumawa ng alibay na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya dali-dali itong umuwi ng mansyon. Dito na napagtanto ni Ramon na nagsisinungaling si David. Kaya sinabi niya kay Marites na patawarin siya nito dahil hindi niya alam ang magagawa niya kay David sa oras na mapatunayan niyang tinarantado siya nito. At nagpapanggap nga itong Tanggol. At upang malaman ang totoo, inalok niya si Marites na sumama ng mansyon para wala nang takas itong si David. At pag nagkataon pati si Olga ay mabibisto na rin dahil kilala nga ito ni Marites bilang Beng.